today we will talk about our being a co-laborer with God. Ang tingin pala ng Diyos, isang mananampalataya, katrabaho, kamanggagawa. Grabe, nung mabasa ko itong salitang ito, this is really very striking. I am a co-laborer with God. Ano ba ang trabahong yon na ginagawa ng Diyos so that He will invite me to become part? That would be part of the change. Amen? Sabi nga na nung malakas, I am a co-laborer with God. Without that, you did not change. Amen? So tayo po tayong lahat, magbabasa tayo ng salita ng Panginoon. Isang talata lang to, pero namnamin natin, ha? Ang ganda po nito. Together, ready, go. Yamang kami mga katulong sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag niyong sayangin ang kagandaang loob na binigay sa inyo ng Diyos. Amen? Again, another recitation. I am a co-worker. I am co-laborer with God. Amen? You may all be seated. Yun kung gusto mo ng trabaho. Kung ang Diyos pala ay isang manggagawa, imagine, your God never stops working. So don't stop. And it is an honor to be a participant of the salvation of Jesus. And so, nung napatawad po yung kasalanan mo, Raymond, no? Napatawad yung kasalanan ni Kuya Johnson, napatawad yung kasalanan ni Pastor Joy, iniimbita rin po niya tayo, hindi lang para, ay, thank you, hindi lang po ganon. Isali tayo para marinig po ng iba yung kaligtasan din. So, may trabaho ka. Amen? Now, that's a very good concept. I am a co-laborer with God. Walang tatamad-tamad, walang hihiga-higa, walang nagpapaiwan. Alam nyo, isang dahilan lang na papayagan ko na hindi po kayo magiging kawanggagawa ng Diyos kapag ikaw mismo ay hindi pa naabot ng gawain ng Diyos. May gawain pala ng Diyos at kailangan naabot ka nito. Yung dugo niya na buhos sa Kalbaryo, dapat po pala ay nakapagpalinis ng iyong kasalanan. And so when you're still living in sin, you cannot work with God. You like to collaborate with Satan. Kaakbay mo si Satanas maya-maya, ano? Naninira ng kapwa. Napalitan na ba yung Marites? Napalitan na? Ha? Yun ang trabaho ni Satanas. Gawing mga Marites yung mga maraming tao. Pero ngayon, napalitan yun. There is a change. Naging Mare, testimony ka, ha? Diba? Diba? Yung ano nga isa? Marilu, Mare, luluhod tayo kay Lord sa panalangin, ha? Amen. Ganon, ha? Napapalitan lahat. So, we'd like to ask this question. Ano ba ang trabaho ng Diyos? Look at this, ha? Korinto po tayo, ha? Enjoy na enjoy ko to, Nilagyan niya kami ng kanyang tatak. Oh, nagtatatak pala ang Diyos. Parang nagtatatak ba ng t-shirt yan, Aris? No. There is a special seal. Tapos, pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang patunay, natutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. So, lahat po ng mga promises ng Diyos sa Old Testament, one of them is Genesis 3:15. Okay? There will be an enmity between the devil and the woman. Yun po ang first announcement of the evangelion, the good news. Ano yun? Pwede ka na palang matubos sa iyong mga kasalanan. Kaya nagtatrabaho po ang Diyos. Lahat ng tao po pala, tinatatakan niya ngayon. Ang tanong, may tataka ba? Kaya pagpunta mo sa palengke, makita ng Diyos, ang daming tao naman dito. Uy, yun, akin yun, may tatak yun. Uy, andun si Sheila sa school, nagtuturo. Akin yun. Amen? Nagtatatak po kasi siya. Yung sino mang may nais na papasokin yung Holy Spirit sa kanyang buhay. And so, do not allow yourself to be empty. Hindi po makita ng Diyos kung sino yung kanya. Ay, kitang-kita po niya kahit malayo siya sa langit. Kasi po, lahat po ng kanya, tinatatakan po pala niya. Okay? Yun po ang trabaho ng Diyos. Nagtatatak siya. Akin na to talaga. Oh, nagbabasa ng Bible to every day. At marami siyang salita ng Diyos na i-share para matatakan din yung iba.
And so, bakit kailangan magtrabaho ng Diyos? Dahil po, maraming tao po ay namuhay po na parang patay. They're just in the flesh. And so, the spirit of man is dead. Yun po sabi ng Efeso 2:1. Di ba? Patay. And so, sabi ng Diyos, bibigyan ko kayo ng bagong espiritu. It is a prophecy as far as Ezekiel. Huh? Ezekiel 36 pa lang po, pinaprophesy niya na yan. Papalitan ko yung puso nyong matigas, ng pusong laman, at papalitan ko yung espiritu ng isang banal na espiritu. And so ngayon po, sabi ng prophecy po ni Joel, I will give my spirit to all flesh. And so one of your ambitions should be, Lord, dapat nasa akin pala. Pinamimigay mo pala yung Holy Spirit. Yun po ang tinatawag na tatak. Kaya po, yung emptiness po, kailangan tugunan ng Diyos yan. Yun ang trabaho ng Diyos. Amen? He respond to our emptiness, to the dead spirit. Kaya sabi niya, ano bang gagawin ko? I will send the Holy Spirit and give it to all human beings. Okay? Because empty people do not have a spirit. Look at these words, ha? Baka mamaya kasama po kayo dito sa dinidescribe ni Judas. Sabi niya, may mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi. Uy, mahilig sa divisiveness. Mga marites yan, di ba? Divisive. Homewrecker. Yun ang business niya. Mga taong alipin ng kanilang masasamang nasa. Maya-maya nasa TikTok. Maya-maya nasa porn site. Maya-maya ay nakipag-away, punong-puno na sama ng loob. Tapos, nagulat ako doon sa isang description. At hindi pinapanahanan ng Espiritu. May mga tao pala, nung panahon pa ni Judas, na alam na niya, ay walang Holy Espiritu, puro works of the flesh. Ano yung works of the flesh? Pag-iinom, pagtotongit, paggalit sa kapwa, paglaban sa biyanan. Okay? All of these works. Basta nangibabaw yung inis mo, ay naku, works of the flesh po yan. Pag nangibabaw yung inggit mo, works of the flesh yan. Di ba? Nagdadrive ka. O kaya sumakay ka ng XLT. Ang bagal naman ng XLT to. Nagpupuno pa. 39 na kami, hindi pa raw puno. Mga ganon, ha? Inis na inis ka ngayon. Sabihin mo sa sarili mo, flesh, I command you in the name of Jesus, do not work. Let the Spirit of God work. Malilate na ako, 9 o'clock yung service sanay na si pastor na late ka. Okay? Pero ang dami po pala hanggang ngayon, empty. Hindi pinananahanan ng Espiritu ng Diyos. It can be your mom, it can be your dad, it can be your friend, it can be your neighbor. Your business is to join God to share the Holy Spirit to people. Amen? Amen? Na? Sabi nga niya, may trabaho ko. Pero ang unang mong trabaho, dapat sidlan ka muna ng Holy Spirit. Baka wala po sa atin Nadinig niyo na ba yun? Po pwedeng you have, your education has no Holy Spirit. Ha? Tapos, pagka pala wala yung Holy Spirit, people will perish. Revelation po ito, pagkatapos ng Judas. Sabi niya, umalis ka sa Babylonia. Oy, wala na pong Babylon nung sinasabi yan. This is a spiritual Babylon. Yung mga bansa pong hindi nakikinig kay Lord, ang tawag po niya Babylon Umalis ka sa Babylonia, bayan ko. Huwag kang makibahagi sa kanyang mga kasalanan upang hindi ka maparusahang kasama niya. If you do not go away from the fleshly works, may parusa ho pala Kaya ho pala gano'n, nagdudusa mga bansa, mga bayan, mga purok, mga individual. So, people who are empty will perish. Kaya isa po sa importanteng trabaho talaga ng Diyos, sana tanggapin niya yung Holy Spirit. Tatrabaho, kakatukin niya talaga yan. Okay? Empty people reject God's Word. Walang hilig po sa Bible. Kaya paano malaman na nasa yung Holy Spirit? You're hungry reading the Bible. Okay? Di mo sabi niya, may paghatol sa ayaw tumanggap sa akin at sa aking mga salita. Ang salitang ipinahayag ko, ang hahatol sa kanila. Kailan? There is a judgment sa huling araw. Kaya lahat ng mga tao, na sana tanggapin niya yung Holy Spirit, tanggapin niya rin yung Word of God. Okay? Empty people are not interested reading the Bible, hearing a preacher, attending a cell where there is sharing of devotions. No interest at all. Alright?
Eh, pastor, malabo po talaga mata ko. Yung interesado, bumibili ng salamin. Naku, talaga hindi ko huli niya yung pagbabasa eh. Alam niyo po ba na may Bible apps na ngayon, yung Bible nagsasalita na. Bibili ka lang ng cellphone na 65,000. Hindi, joke lang po yan. Kahit po 1.5 lang po yung cellphone nyo, pwede po mag-download. Ayun po ang sinisigaw ng Bible, read me. Biro mo naisulat sa alikabok aris. Naisulat sa alikabok yung read me. Okay. So ito po there is a people called to a place of salvation called church. Kaya po, we are campaigning this, itong June na to, we will campaign back to church. Everyone would have a prospect. Amen? Isip-isip nga tayo mabuti. Hawakan mo isip mo. Sino kaya? Sino kaya ang dadaling ko kay Lord? Number 1, yung asawa mo, papunta sa impyerno. Dali mo kay Lord. Number 2, yung anak mo. Number 3, si lolo, si lola, bago pumanaw. Huwag mo akong tatawagin pag naghihingalo. Pastor, mamamatay na, punta ka na. Hindi, ngayon na po. Mamaya, hindi na ako manananghali. Pagkatapos nito, pupunta na ako kagad. Amen? Pwede ba makiusap ng ganon? Tawagin si pastor hanggang ngumingiti pa yung lolo. Hindi po pagka malapit ng malagutan ng hininga. Okay? Now, bring them to church. Ito po ang place ng salvation. Bakit? Dito lang po pinag-uusapan talaga yan. Hindi po MCC, Pwede pong yung cell group nyo, church yan. Kasi sabi niya, for where 2 or 3 are gathered in my name. Sumusunod tayo sa Word of God. Di mo mabuti, People question the contents of Scriptures. And they ask, bakit ba? Halimbawa, nilagay po ng Bible, honor your father and your mother. Eh bakit? Hindi mo ba kilala, pastor, yung mamagulang ko? Salbahe po talaga Hindi ko sila igagalang. No. Hindi po sinabi ng Bible, at hindi nagpaliwanag ang Bible. Yun ang maganda sa Bible. Amen? Amen? Hindi po nagpapaliwanag ang Bible kung bakit. Basta obey. Yun pong spirit ng mga taong inaakay ng Espiritu Santo. Amen? Halimbawa, sasabihin ng Bible, do not murder. Ay, pastor, alam ba yung pinatay ko kanina lang? Ay, masamang tao talaga yun. Eh, bakit ba niyo ako pipigilin? Gusto ko siyang patayin. Hindi, sabi po ng Bible, huwag po tayong papatay. Amen? Eh, bakit daw? Masamang tao nga yun Hindi po pinaliwanag. Susunod lang po tayo. Amen? Amen? Halimbawa, sasabihin po ng Bible, you got to be faithful to your husband. Be faithful to your wife. Ay nako, yung asawa ko po, nauna na pong nagtaksil yan, kaya nagluloko rin po ako. No. Ano ho paliwanag? Ba't kailangan maging tapat ako? Wala pong paliwanag. Amen? Inutusan lang po tayo ng Bible at ang spirito po ng mga taong inutusan ng Diyos ay sumusunod lang po kahit hindi pinapaliwanag. Amen? Tingnan mo, may kausap kang atheist. Alam niyo po ba yung atheist? Mahilig yung ate. Gano'n, ate. Hindi po. Atheist, ibig sabihin po noon ay, pag sinabi pong theist, believer of God. Atheist, pag nilagay po yung halimbawa po, ay anomaly. Normally is lawful. Anomaly is unlawful. Pag nilagyan po ng lagi pong nagiging negative po yan. Okay? Kaya po yung nilagyan ng joke po yun, joke po. Ba't ba hindi nyo makuha yung mga joke ko? Yung nilagyan ng tatay naman yon. Okay, tingnan mo mabuti. Sabi po ng mga atheist, patunayan mo sa akin may Diyos. Ay, excuse me po. Ang Bible po, hindi pinaliwanag bakit may Diyos. Kinuwento lang po sa atin na may Diyos. Amen? Kaya tatanggapin mo lang po yung mga tinuturo po ng Biblia. Kaya ang tawag po sa atin, believer of the way, believer of the Bible. Hindi po kailanman pinaliwanag ng Bible bakit may Diyos. Ang kinuwento na lang po, in the beginning, Genesis 1:1 to in the beginning, God created the heavens and the earth. Wala pong paliwanag. Basta sinabi niya, may Diyos, lumikha siya. Amen? And then, hindi ko maintindihan yung creation na yan Ano yan? Sinabi na lang Diyos, magkaroon, tapos yun opo, yun lang. Sinabi lang po.
tatanggapin lang po natin. Hindi po nagpapaliwanag ang Bible. Amen? At tinanggap po nating authority ito, ibig sabihin po, ang tawag po sa atin, we are believers of God. Kayang-kaya po nating ipaliwanag yan. Sa philosophy po kasi, meron pong mga arguments for the existence of God. Pero philosophy po yun. Pwede pong ang ganda po ng mga katwiran. Halimbawa, sabi nila, itong relon to, bakit nagkaroon ng relo? Ang tawag po nila ron ay cosmological. O kaya ay the principle of design or the principle of cause and effect. Kung nagkaroon ng relo, ay may gumawa niyan. Tama po? Ang ganda ng pagkakalikha ng mundo. Tumutubo yung buto pag hinagis mo. Paulit-ulit yung system. Pag nagtalik yung mag-asawa, nagkakaroon ng anak. Paulit-ulit yung system. Meron pong nag-design. Itong relong ito, hindi yung inalog yung mga bakal, hinagis, pagbagsak, relo. Wala pong ganon. Ang tawag po ron, philosophical argument. Are you with me? Pero ang Bible po, hindi po gumaganon, hindi po nagpapaliwanag. Ang sinabi na lang po ng Bible, in the beginning, God created the heavens and the earth, and we receive it by faith. Amen? Ngayon, kung hindi po nyo tatanggapin ang Word of God, ang tawag po sa atin ay unbeliever. Okay lang po yan. At pag hindi mo sinabi, at pag sinabi mo na, hindi ako naniniwala sa langit. Okay po. Kasi kahit hindi po kayo naniniwala, ang sabi po ng Diyos, may langit. Hindi po pinaliwanag. Paano magkakaroon ng langit? Hindi na po pinaliwanag. Kinuwento lang po na inihahanda ng Diyos sa atin ang isang lugar matapos kang pumanaw dito sa lupa. Amen? And I would have to believe the words of Jesus, the words of the prophets, the word of the apostles, because they wrote as they have heard from God. Ang tawag po ron ay revelation of God. Ni-reveal. Paano nalaman ni Moses? Si Moses po ang writer po ng ng creation, ng Genesis. Paano niya nalaman? Nakipag-niig po siya sa Diyos. Kinuwento po ng Diyos sa kanya at pinasulat po sa kanya. Amen? And so, kinuwento naman sa atin ni Moses yan. Hindi ko maintindihan. Opo, hindi talaga po naiintindihan. Dapat po tatanggapin lang po natin kung ano yung binasa ng sinulat ng Biblia sa atin. Amen? Paano ba yan, Pastor? Sabi, masama raw magsinungaling. May tao bang hindi nagsisinungaling? Lahat po tayo nagsisinungaling. Opo, kaya po sinabi, liars go to church. Liars go to hell. Kasi po, Revelation 21:8 yun. Bakit nga? Everybody lies. But hindi po pinaliwanag. Sinabi lang po ng Biblia na ang sinungaling ay bubulid sa apoy na naglalagablab na tinatawag na ikalawang kamatayan. I would have to receive it by faith. Amen? Anong klaseng katangian yan? Ang nilululanan ng Espiritu Santo. If you're not empty, you're hungry for the Word, you would like to read it and believe everything written in it. Amen? Amen? Ganun po pala tayo. Hindi po tayo yung pinapaliwanag. Although po pwede po tayo magpaliwanagan. Ano palagay mo? Bakit kaya masamang magnakaw? Pwede po tayo mag-rationalize. Di ba? Ikaw ba naman, gusto mo bang nakawang kita? Solve na po kagad yan, di ba? Philosophical po yun. Pero pag sinabi natin, I'm a believer of the Word, sabi kasi ng Bible, don't question it. Huwag kang magnanakaw. Huwag kong kukunin yung cellphone ng isang taong aanganga. Na nalingat, na natalikod, na iwan niya yung wallet niya, huwag mong kukunin. Ipagtanong mo muna bago mo iuwi. Sino kanina to? Walang sumagot. No. Meron pong may-ari niya at mahalaga sa kanya. Lalo na yung mga directory niya, napakahalaga po yun. At dito po sa church, marami po ang nawawalan. Sapagkat hindi naniniwala sa utos na huwag kang magnanakaw. Amen? So, tingnan nyo mabuti. Ako pala, susunod lang. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Amen? No? Ano pa ba yung mga kino-question nyo sa Bible? Ano yan? Huwag maglalagay ng tato sa katawan. Leviticus 18, di ba? No? Bakit, Pastor? Usok ngayon yan. Di ba creativity yon? Art. Di ba? Hindi pinaliwanag. Basta susunod lang tayo sa utos. Amen? Ngayon, si Jeremias nagpaliwanag. Sabi niya, kayo ay mga putik. Ang Diyos ang nanghuhubog.
You are the clay, He is the potter. Who are we to question what God wanted to do in your life? Ba't kaya ako ay pandakekok? Ba't kaya yung aking ilong ay pango? Sabi niyang Bible ay, huwag kang magtatanong. Magpasalamat ka na lang, pinanganak ka pa. Amen? Ano? And ang ganda po ng illustration ni Jeremiah doon. Sabi niya, ang isang leopardo ba? Tatanungin niya, ba't ganito ang balat ko? He never questions. He just believes it. I was made by God just like this. Amen? So do you know that your body is a temple of the Holy Spirit? Do not be empty. Ito po palang program ng Corinthians, so kinukwento po sa atin. Tayo ay nilulanan ng Espiritu Santo pagka inimbita mo siya sa iyong katawan. So huwag ka mamumuhay na parang patay. You get to be filled by the Spirit of God. And so, pwede po kasi ito, you have a talent, di ba? Nag-champion ng GSW, di ba? Pwede yung tanongin yun, ano kaya yun? May Holy Spirit kaya pag nag-shoot si Steph Curry? Kasi ang tinukwento po ng Bible, there is a talent with the Holy Spirit. Kaya pala pag naglalaro siya, amen? Galing, ano? Pwede pala, you honor God while you are shooting, while you are playing. Pwede kaya mga karpintero, Raymond? Ano? Nagkakarpintero in the power of the Holy Spirit. Pwede, no? Talent with the Holy Spirit. Do not be a person without the Holy Spirit. You get to be a cell group without the Holy Spirit. Ay, ang saya-saya ng cell group namin. Puro kami kainan. Kape kami ng kape. Kwento kami ng kwento. At sharing kami ng sharing. Pwede po palang may cell group without the Holy Spirit. Beware. Beware. Pwede po ba? Na we are a family? Ay, ang saya pagkatapos namin mag-church. Pupunta kami sa mall, magkukwentuhan kami. People are connected to church. You know why? They like the atmosphere, they like the praise and worship, they like to be inspired, except for one, they don't receive the Holy Spirit. Kaya po itong Back to Church campaign, po-promote po natin to sa mga kaibigan po ninyo, kasi po baka nag-a-assume sila, kaibigan ko si pastor, pinagpe-pray ako palate, except that I don't have the Holy Spirit in my life. Do not assume. We have to be very sure na you are personally, individually connected to the Spirit of God. Amen? Ha? Hindi lang po hinahanap ang Holy Spirit pagpapanaw na. Kailangan ngayon pa lang, habang malakas ka, punong-puno ka ng talento, ha? What about this? Career without the Holy Spirit. Hindi ka inaakayo, kaya decide ka na decide. Magre-resign ka na magre-resign. You design your life. You are not ushered by the Spirit of God. Alam niyo po ba, ganito ang design ng Panginoon pala. Itatanim ka niya sa isang lugar. Hindi mo tatanong kung God's will ba na nandito ako sa San Miguel Corporation, sa Shell Philippines. Hindi mo tatanong yan. Kasi lahat po yan, may mga difficulty, you have pain, pwede ka mapagalitan ng boss, pwede malitan sweldo, pero tinatanim po pala tayo ng Diyos because we are co-laborers with God. Amen? Gusto ng Diyos, trabahuhin natin yung trabaho niya kahit sa isang napakahirap na career path. And so, ito na. Ano mga palatandaan na nasa iyo yung Holy Spirit? Iba po yung attitude kasi. There are some marks. Ha? Timoto, sabi niyo, naloloko rin pala. No? Minsan naloloko tayo. Minsan po, may binili ko sa, sa Facebook. Hindi ko alam na chinecheck pala muna yung mga remarks, etc. So, sumampalataya kagad ako. Pagdating dito 2 seconds ko lang ginamit, namatay na Bumili ako ng pang-vulcanize ng sasakyan. Yung bang hahanginan yan, motorized, nakasaksak lang. Tawan-tawa sila, Iboy, pastor, tanda na, naloloko pa. Ganun pala, no? Anong attitude mo pag naloko ka? Naloloko tayo kahit na Christian. Kasi ang mundo po will really be deceiving you. Look at these words, ha? Ang ganda ng Corinthians, Pero sabihin ng Corinthians to have lawsuits at all with one another is already a defeat for you. Huwag kayong magdemandahan, sabi niya. Huwag ganyan ang style. Nagkakamali talaga yung mga kapatid. Yung kaibigan mo, yung kapitbahay mo, may commit something wrong. Ano pong gagawin ko, sabi niya? Why not rather suffer wrong? Ooh, grabe. Why not rather be defrauded? Okay lang ma-fake ka. Basta wag ikaw na may make. Amen? Pagka palagay mo, naisahan ka, naku, hindi na ibigay yung buong sweldo ko. Ano, makikipag-away ka? No. Tinetest po ng Lord yung Holy Spirit kung
handa kang mawala ng mga bagay sa mundong ito. Look at these words. Kaya instruction ni Paul, 2 Corinthians 7:2, biro po sinabi niya to kasi naloloko po talaga tayo eh. Naiisahan, pwede kang pumayag. Sabi niya, make room in your hearts for us. We have wronged no one. What a testimony. We have corrupted no one. We have taken advantage of no one. That's my story. Ako po pwede kong lokohin, pero hindi ako manloloko. Amen? Ha? Tindan niyo mabuti to ha. Baka po maasar kayo, makaganti nga. Kasi minsan po, sa sobrang nagmamadali tayo minsan, naloloko tayo. Naiiwan mo yung wallet mo. Ano? Tapos yung nakapulot, kumakanta ng, this is the day, this is the day. Tuwan-tuwa siya. No? At ikaw naman, sama-sama ang loob mo. 3 years na yung lumipas, yung 500 na nawala sa'yo. Hindi ko pa nakakalimutan. No? Let go. No? Basta ikaw, wag kang manloloko. Amen? Ha? So yung sa katabi mo, naisahan ka na, no? Yung mga dalaga, nanakawan ng halik. Di ba? Okay lang yun. Huwag ko kayo magpapakamatay kagad. Another thing na nakita ko, pwedeng madapa tayo, pero di masisira ang pananampalataya. Payapa pa rin. Amen? Bakit? Nasa iyo, Holy Spirit, your treasure. Nadadapa ba talaga ang Christian? Opo, nangyayari po yan. We make mistakes, we commit sin, we offend people. Anong gagawin mo? That's part of life. Here's the story from Paul again. 2 Corinthians. Ano, kasama ko ba kayo sa 2 Corinthians? Iniinggit ko kayo kasi ang sarap magbasa eh. Look at this verse. Sabi niya, we, kasama si Paul doon we are afflicted in every way, but not crushed. Perplexed, but not driven in despair. Persecuted, no exemption, but not forsaken. Struck down, not destroyed. Or, kung kipakman babasa niyan, knock down, never knock out. Ang tibay pala ng mga nilulunanan ng Espiritu ng Diyos. Palakpakan nga natin ang Holy Spirit. Galingan natin. Kasi marami pong pagsubok na darating, maraming mga challenges. At huwag kayong papayag na pikon ka. Imagine, hindi ka na-invite, hindi ka na-bate, ano pa? Hindi ka na-bigyan ng lugaw. Mark of a people with the Spirit of God. Pag may nasiraan ka na ba ng sasakyan? Akala ko ba pag born again, hindi nasisira yung bahay? Hindi nasusugatan? Hindi dapat tinatabla ng coronavirus? Hindi po ganun yung kwento po natin. Katawan po kasi ito eh. Yung espiritu po ang hindi nasisira. So pag may nasira, tanggapin lang, kumpunin lang. Alam niya na may nakalaang panglangit na di nasisira. So, meron pong pang-eternal si Lord, meron pong pang-temporal. Amen? Yung bakod, nabubulok po yan, lalo na kung kahoy. Yung pintura, nagdi-depreciate po yan. Yung kotse mong binili, ay naku po, nagdi-depreciate po yan. Alright? Ba't ho naluluma yung sasakyan? Kabibili ko lang po nito 39 years ago. Naluluma po. Tinatablan po lahat yan ng kalawang, ng mga kung ano-ano. So don't be dismayed. Okay? Pero merong promise si Lord na ganito. Merong bagay na di nasisira. So pag nasa iyo Holy Spirit, isa sa mga gagawin mo yan. Iko-condition mo, Lord, kailangan meron ako nung hindi nasisira. Kasi po baka lahat ng ari-arian nyo nawawala, nananakaw, nasisira. Look at these words. For we know that if the tent that is our earthly home is destroyed. That's 2 Corinthians. We have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Alam niyo, tinutukoy na tent? Hindi po yung literal na tent yan. Yung pong katawan natin, ang trato niya, nasisirang bahay. Amen? Nasisira yan, katawan niyo. Tumatanda tayo. Magkakaroon ka ng kung ano mga karamdaman. Gagamutin mo. You will tell your doctor, Doc, money is not an issue, heal me. Pero mamamatay din po, kahit po 105 pa edad mo. Amen? Pero sabi niya, hindi yun ang inaasahan natin. Meron tayong eternal body. Kaya kailangan po, masa atin yung Holy Spirit, para po pagka malapit ka ng mamatay, o kaya yung mahal mo sa buhay, papanaw, hindi kayong
nagwawala na. Bakit? Ay, iksi naman ang buhay ko. 199 lang, mamamatay na ako. Alam niyo po, kahit mag 3,000 pa yan. Ang pinakamatanda po sa mundo ay 969. Ang pangalan po niya ay Methuselah. Namatay din po kahit mahaba ang buhay. So meron palang design ng Diyos, adding the Spirit in you so that you will be forever and ever and ever. Amen? Tanungin mo nga yung katabi mo, seryoso, titigan mo ng mata sa mata, nasa iyo ba talaga yung Holy Spirit? Do not live a life empty of the Spirit of God. Si Ate Susan po, pinanood ko po yung mga yung mga eulogy. Inisa-isa ko, pinakinggan ko mabuti. Haba po ng buhay na yan. Pwede na po yan. Pero karamihan po sa nadidinig ko ganito. Nung madinig ko namatay si Ate Susan, si Swanee, sabi niya, I'm shocked. Oh? Anong edad niya? Pakikwenta nga. 80? Ibig sabihin po pala, ang mga tao pag nag-isip, ayaw niyang may namamatay. Dapat pala, hindi tayo namamatay. Ganun po mag-isip siya. Kaya pag may namatay, namatay? 80 namatay? Ang bata. Hindi ho ganun. Mamamatay. Sabi mo nga sa katabi mo, attend ka ng libing ko, ha? Lahat po tayo. Okay? Ngayon, ito, binanggit ko to kasi meron akong ikukwento sa inyo. May ikukwento ako, ha? Merong statement ako nadinig dun sa mga eulogy na ganito. Hindi po ito criticism of somebody, it is a criticism of a Filipino belief. Gusto ko paghandaan nyo mabuti kasi po baka ganito, alam ko ganito mag-isip ang karamihan. Ito po, ha? Paulit-ulit po ito. Isa po sa nagsabi, ito, see you in heaven. That statement is too presumptuous. Maaring yung namatay, pupunta sa langit, pero ikaw. Or, pwede ikaw, pupunta ka sa langit, siya. You do not know. Only the person and the Lord knows. Ano po ang susi? The Holy Spirit. Kailangan po. Kasi po yung Holy Spirit, ang papel po niya is to usher you. Usher po yan. Dito po kayo uupo. Yun ang papel ng usher, di ba? Ito naman, ang usher ng Holy Spirit, dito, dadaling kita sa langit. Medyo madilim dito sa lupa, ha? Pero pag angat natin ng konti, maliwanag na. Ganun po ang papel ng Holy Spirit. He ushers you into all truth. And so, hindi po pwede na pag namatay, nakikita ko po sa Facebook to ay nasa langit na si inang. Hindi po totoo na pag namatay, pupunta sa langit. Only those who have the Spirit of God. Kaya meron po tayong tatrabahuhin kasama ang Holy Spirit. Amen? Sabi nga natin malakas, I am working with God. That's a work with God. You are a co-laborer with God. Ito pong salitang to ay isang Bible term, pero isang theological term din. From the word destiny. Destiny. Okay? Pero kapag ka predestined, ibig sabihin nito, nakatakda ka beforehand na papunta ka na dapat sa langit. O kaya sumakay ako ng Cebu Pacific kasi gusto kong pumunta po sa Cebu. Are you with me? Or pupunta ako sa Bohol. Ang destination, sigurado ako gusto, pero po pwede pong hindi matuloy yun. Are you with me? Paano? Una, hindi ako sasakay. Or number 2, mag-crash landing. Okay? Marami po pwede pong mangyari. Maihi ako, pagkatapos sabi ko, sandali lang ho, lalabas ako ha. Hindi mo na alala, may CR pala sa loob ng aeroplano. So, naiwanan. Okay? Hindi sinasadya, naiwan. Ay, nako. Ang Diyos po, may plano talaga, dalhin tayo sa kabilang buhay. Pero hindi po pala lahat mapupunta. May nangyayari sa pananampalataya ng isang tao or sa kaabalahan niya sa trabaho, kaabalahan niya sa kanyang negosyo, hindi siya masakay ng eroplanong ito papunta sa langit. And so don't assume. Are you with me? You understand that? Baka po may mga ginagawa tayo. Kaya isa sa paborito kong verse ngayon, itong week na to, when I share to people,
John 3:18. Hindi ko na ginagamit yung John 3:16. Yung John 3:18 ganito, ang sumampalataya sa anak ng Diyos ay maliligtas. Ang hindi sumampalataya ay hinatulan na. You are condemned already. And so, pag sinabihan ako ng isang tao, wala akong time dyan, pastor. Excuse me? I'm not the one offering to you. Read. Ang tumanggi sa anak ng Diyos ay hinatulan na. Si pastor naman, no, hindi ako yan. Kailangan may panahon po kayo sa Diyos. And one of the invitation of the Lord for you is that you give Him time. Especially Sunday where you will be taught the Word of God. Go back to church on a Sunday. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Now, there is a wrong teaching I want to share to you. Ang tawag po rito ay universal atonement. Ito po ang paniniwala natin. Universal atonement. Ang kabalintuanan po niyan, yung limited atonement. Theological term na naman po ito, no? Ibig sabihin nun, si Lord ay, konti lang ang ililigtas niya. Hindi po tayo naniniwala ron. Ha? Kasi po, Jesus died for all people. Amen? Amen? Pero meron pong isang bagay na nagpaligaw sa maraming Pilipino. Ito po ay tinatawag na universal salvation. Okay? Ang ibig sabihin po ng universal salvation, questionable po ito. Ito na po yung mali. All people will be saved. Hindi po totoo yan. Alright? Hindi po yan ang teaching ng MCC, hindi po yan ang teaching ng Bible. Ano yung sabihin, Pastor? Kala ko ba binigay ni Jesus ang buhay niya? Oo, binigay niya. Pero merong hindi nakasakay kay Jesus. John 3:18. Merong gusto lang niya si Jesus, pero hindi siya sasakay. He will not commit his life to Jesus. He will not open his heart to Jesus. He will never confess his sins to Jesus. He will never ask for redemption. He has no time. Kaya importante po pala itong pag-ikot-ikot ng mga cell leader. Ang dala-dala po ng mga cell leader, lalo na yung mga youth, is John 3:18. Ang sino mang tumanggi sa anak ng Diyos ay hinatulan na. Right now, you are judged already. Hindi ka nakasakay sa eroplano ni Jesus. And so, bagamat ang plano ni Lord, iligtas lahat, pero hindi po lahat ay nakasakay. Amen? Is that clear? Okay? Sabi mo sa katabi mo, sakay na. And so po, itong pong church natin, bakit naman church? Ba't kala ko si Jesus lang? Ang church po, ang nagtuturo kasi, nagpapaalala sa atin ng salita ng Diyos. Ito po ang instrumento para madinig natin ang personal na relasyon natin sa Panginoon. Amen? Alright, clear ba yan? Ha? Kasi po, baka mamaya, puro assume lang, ay, MCC ako. Ay, umattend pa nga ako ng encounter eh. Ay, hindi po tayo nakakasigurado. Kailangan po ay kausapin natin ang Diyos. Lord, I want the Holy Spirit in my life. Can you say that with me? Lord, I want the Holy Spirit. And as a partner, I will obey the word of the Lord. Okay, ito. Kasi po, karamihan po ay mga generic na mga Christian. Sabi niya, oy, sumasampalataya rin ako, Pastor, ang salbahin mo naman, bakit ginadjudge mo naman ako? No. Even demons are believers eh. Ang tawag po rito ay general faith. Sabi niya, pwede bang sabay-sabay tayo magbasa? Together, go. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa. Di ba? Mabuti naman. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Ang tawag sa mga demonyo, believer din? Opo, they believe that there is God. Generic po yun. They believe that God sent Jesus. Pero hindi po sila nag-commit ng buhay kay Jesus. They did not become part of the salvation. Ang tawag po rito ay saving faith. Let me give you a further question. Example. Po pwedeng nandito ka kasi pinagpe-pray ka eh. Ay, ang prayer ko, ay, gumaling ako sa sakit ko. Ang tawag po ron ay healing faith. Pinagpe-pray ako ni Pastor eh. I agree with him. Ano yun? Para matubos namin yung bukid. Ang tawag po ron ay prosperity faith. Iba po ang saving faith. Ibig sabihin, tinuon mo ang buhay mo, Lord medyo ano na po ako, 59 magsi-60 na po ako, kailangan po meron akong Holy Spirit sa buhay ko. Kasi po, yun po ang saving faith. Amen?
Kailangan sumakay po kayo. Kaya pag hindi po kayo interesado sa church, you're not interested about the word of the Lord. Ang tinatanggap po kasi natin, yung pong person of Jesus Christ and the teachings of Jesus Christ. Pag wala kayong hilig doon sa teachings niya, hindi po kayo nakasakay sa aeroplano niya. Sa isip lang, gusto kong pumunta sa Cebu, pero hindi po kayo nasakay. Even demons believe and they shudder. Marks of the people with the Spirit, pwedeng umiiyak pero di nanghihinayang. Ha? Sasaktan? Oh, pero okay lang. Kaya ko ba? Sabi nga, kaya niyo ba yung salitang yan? Okay lang. Kaya ko to. Ha? I want you to join me reading this one. Together? Go. Habang nakatira pa kami sa toldang ito, kami naghihinagpis, dumaraing, hindi dahil nais naming iwaksi ang katawang panlupa, kundi dahil sa nais naming mabihisan ng katawang panlangit. Sa gayon, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Amen? So yung katawan po natin ito, pag sinampal, sinaktan, sinaksak, ay aaray po yan. Ha? Mamatay. Pero pag may Holy Spirit, ang buhay na may katapusan ay mapapalitan ng buhay na may walang hanggan. Importante po pala, nasa iyo yung Holy Spirit talaga. Don't assume, ha? MCC ako. No? Ha? Kaya po maganda po pala yung mga leksyon ng buhay sa mga kirot na nararamdaman natin. I like this from J.C. Riley. Sabi ni J.C. Riley, there are lessons to use so useful as those learned in the school of affliction. Ano natutunan mo nung natanggal ka sa trabaho? Ano natutunan mo nung binasted ka? Ano natutunan ko? Napakahalaga ho pala nun. It connects you to your soul that is in need of a Savior. Kaya ho pala hindi tayo bine-baby ni Lord. Imagine, ang tawag sa'yo is spoiled brat. Bakit? Pag umiyak ka, bibigay ng magulang mo lahat ng gusto mo eh. Eh nawala na yung magulang mo, patay ka ngayon. Sasabihin ni Lord, dapat ako natatakbuhan mo ngayon. Pero kung san-san ka pa rin tumakbo. Ano? Kaya yung iba po, magpapaligaw sa mga mayaman para may masasandalan. Mapapahamak po tayo. Kailangan po pala yung school of affliction. Eto na, pangalawa. Ano yung number 1? Isa po sa emphasis ng 2 Corinthians, emptiness. Dapat the Holy Spirit fills you. Do not be empty. Pero ito, pangalawa, meron pong mga kasakitan ng buhay natin. We have to be redeemed from the pains, from the evils that you are experiencing. Kasi, pag hindi po kayo marunong, hindi tayo sanay sa mga pagkakasakit, mga kabiguan, kapighatian, you will be the worst casualty in this planet. And so, there are 3 attitudes when suffering. I-enumerate ko lang po ito, ha? Number 1. Number 1 attitude. Ang tanong pala ay, nasaan ang Diyos kapag may hapis? Ay, sinagot po ng Bible yan. Tingnan mo itong salita ng Diyos. Sabi niya, ang Panginoon ay malapit sa mga may bagbag na puso. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan yung katabi mo. Halata ba kung 3 kilo na lang yung bigas niya sa bahay? Ay, madali pang mahalata yan. Lulugo-lugo yan. Bukas wala kami bigas. Diba? Ganun, diba? Halatang-halata ang isang tao pag bagbag ang puso. Sabi ng Bible, anak, ito yung may Holy Spirit, ha? Sanay na sanay sa style ng Diyos. Sabi niya, kaya lang naman kita ginagawang brok para mapalapit ako sa'yo. Kasi hindi mo ako pinapansin pag punong-puno yung bulsa mo. Amen? Malapit po pala ang Diyos sa mga bagbag ang puso. Inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Ano yan? Broken spirit. Alright? Marami ang kadalamhatian ng matuwid. Uy, hindi pala exempted, oh. Marami ang kadalamhatian ng matuwid. Ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat ng ito. Amen? Ha? Wala pong exempted. Kailangan pala sanay na sanay ka. Teka muna. Pag pumunta ako dito sa cell group, po pwedeng kapusin ako ng oras, magdudusa yung pag-aaral ko. Di ba? Meron pong mga pagbabayaran talaga tayo. Isa sa mga katangian ng mga Kristiyano ay sanay na sanay po silang nagbabayad. Pinagdudusahan po nila lahat ng paghahandog nila ng buhay sa Diyos. Pwede ka mapagalitan ng magulang o ng asawa.
Di ba? Basa ka ng Bible, no? Sasabihin sa'yo, iinsultuhin ka. Pambira ka pa naman. Basa ka pa naman, basa ng Bible. Taga-MCC ka pa naman. Dapat po sanay po tayo sa mga pang-iinsulto ng kapwa. Amen? Now, pero sabi ni Peter, sabi po ni Peter, 1 Peter 3:17, it is better, it is God's will to suffer for doing good than for doing evil. Make sure, pag nagdudusa ka, hindi dahil sa ginawa mong kalokohan. Amen? Sabihin ng isang tao, Pastor, pag-pray mo ako, nandito ako sa ospital, gusto kong gumaling. Tapos sasabihin po niya itong salitang to, sinusubok ako ng Diyos. Ang tanong ito, baka po hindi pagsubok yan. Sabi ni Lord, huwag kang iinom ng RH. Di nabangga tuloy yung motor mo. Ano niyo po ba ito? Tumaas tuloy yung uric acid mo. Di ba? Sabi sa'yo, huwag kang masyadong kakain ng chicharong bulaklak. Baka po mga pagkakamali natin yung pagdudusa. Baka po hindi pagsubok. So, evaluate natin yung buhay natin because the evils that we experience should not be because of our wrongdoings. Amen? Now, isa na lang nag-amen Amen? Amen. Yun! Ba't ka napahiya? Mayabang ka. Sabi po ng Bible, huwag kang magdudusa dahil sa mga pagkakamali. Okay? Lumalayo po kasi ang Diyos din. Lumalapit pala ang Diyos sa mga nagdudusa, pero lumalayo rin siya. Look at these words. Ang ganda pagka nasa church ka napapaalahanan ka. Lumalayo ba ang Diyos? Opo, lumalayo po ang Diyos. Look at these words. Ako'y tumawag, sabi ni Lord, kayo'y tumanggi. Yung MCC nagkaroon ng Back to Church Sunday, tumanggi ka. Aking iniunat ang aking kamay at walang makinig. Kung magkagayoy, sabi ni Lord, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila ako, ngunit hindi nila ako masusumpungan. Lumalayo po ang Diyos sa mga taong hindi interesado sa Kanya. Amin niya dito, alagaan ko muna itong mga taga-bantog. Asikasuhin ko sila. Pero ang Diyos po lumalayo. Pagka po magdudusa tayo, itong pangalawang leksyon, may pag-asa pa bukas, ngunit talagang masakit ito ngayon. Okay? Ang sakit ho, napagalitan ho ako. Masakit talaga yan. Pero, may pag-asa bukas. Si Jesus, gano'n magsalita, huwag maglubihan ng inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Ang karugtong po niyan, in my Father's house are many mansions. Okay? Ngayon, talaga masakit. Maghihiwalay tayo. Tapos ito pangatlo. Pag po nagdudusa po tayo, tandaan niyo, may biyaya ang Diyos kung nanghihina. Alright? Ito po ang salita niya. Biro mo si Paul, sabi niya, 3 times I pleaded with the Lord about this, that it should leave me. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. Amen? Hindi po pala lahat ng mga tinatanong natin kay Lord o hinihingi, binibigay. Pwede kang tanggihan ni Lord. Bakit? Sasabihin niya, gusto kong ma-test. Kung anong gagawin mo, kung ang pera mo ay 3 piso na lang. Gusto kong ma-test yan. Kapag ka ikaw ay walang trabaho, gusto kong malaman. Hindi lahat, agad-agad. Hindi po ang prayer ay magic. Okay? Now, may papel kang gagampanan. Ito pong all of Jesus and none of me. Ang ganda niyan, lagi nyo nadidinig yan, di ba? Philosophical perspective po yan. Hindi po nangangulugan na lahat tatrabahuhin ni Jesus sa buhay po natin. Merong bahagi na ikaw, isa ron, alam nyo? Yung spiritual growth, si Lord po nagpapalago, pero kailangan talaga magbulay-bulay ka ng salita ng Diyos, babaklasin mo ang sarili mo. Isa sa mga teaching ng Christianity is self-denial, not self-indulgence. May papel po tayong gagampanan. Amen? Okay. Tayo po tayong lahat.
Andito ba yung mga spiritual leaders natin? Okay, andito po nakita ko Pati yung mga youth leaders natin nandito Taas na kamay yung mga leaders, taas na kamay. Mga cell leaders, host, konti lang Ayan, sige. Ganito pang gagawin natin ngayon Hindi po ako magpe-pray sa inyo ngayon. You got to tell people this. I need the Holy Spirit. Paano mo nakakatiyak na nasa iyo ang Espiritu Santo? Number 1, dapat po na i-confessal natin ang ating mga kasalanan sa Diyos. Meron kang konfrontasyon na tinanggap mula sa Diyos at sinabi niya, I don't like your life. Yung ginagawa ng kamay mo, hindi ko gusto. Yung ginagawa mo sa dilim, hindi ko gusto. Dapat po, tumalikod tayo sa ating mga kasalanan. Kasi kung punong-puno po tayo ng kasalanan, yung banal na Diyos hindi po papasok sa ating pong buhay. Amen? Pagpalain mo, Panginoon, ang mga dalangin ito. Tulad ng isang mabangong samyong insenso sa iyong harapan. Pakinggan mo mga dalangin ng iyong mga binanal. At sabihan mo sila ng iyong mga salita. Fill us with your word. Let it overflow so that we will speak up to the people around us, our friends, our loved ones, our neighbors, and we will be useful to you in Jesus' name. Amen. God bless you.